Na po natin ating mga sarili, aside sa atin pong pagwi-welcome, pagbati sa bawat isa, imbitahan ko po kayo makipagbukas sa akin sa atin pong previous topic and text last Sunday sa 1 Peter chapter 3 verses 8 hanggang 17 in series ng atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos as our spiritual food. Harinawa, sabay-sabay po tayong magbasa, makinig, makapagbulay ng banal na mensahe, salita ng ating Panginoon. Ang segment title po ng ating text last Sunday and for today ay paghihirap dahil sa paggawa ng mabuti. Talatang 8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain nyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang palaging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mang ugsigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ito po mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. As I've said, last Sunday, in my introductory, kapag meron po tayong mga importante, special na occasion sa ating buhay, such as birthdays, wedding anniversaries, even death anniversary, whatever events, special occasion sa ating buhay, nagpe-prepare tayo ng mga bagay o pagpapala para sa ating sarili, man din para sa iba. Naalala ko lang, di ba kahapon ay kasal ni Vince, di ba? Special occasion yan sa kanilang buhay ni Janelle. And mahabang panahon na nag-prepare sila ng blessing for themselves as well as for those people na magiging bahagi ng kanila pong special occasion na to. Ang mga bisita, kamag-anak, kaibigan, kakilala. And so with us, mga kapatid, yan po ang itinuturo ni Apostle Peter in our passage na maihanda niya ang mga Christian readers niya saan? Hindi lamang sa impending great persecution, kundi sa kanilang nararanasan at the moment, the great persecution, as well as iba pang mga hardship in life such as kahirapan ng buhay, because Christians during that time ay hindi naman po majority nagyamanan nung makakilala kay Lord. Majority, katamtaman lang, at ang marami pa nga sa kanila ay may kakapusan sa mga iba't ibang pangangailangan in life. So, Peter want his readers na makaranas pa rin, makapaghanda para makaranas ng mga best blessings, hindi basta-basta blessings in life, even if may pinapahintulutan si Lord, may pinagdadaanan sila
na mga difficulties o crisis sa buhay. So, our previous topic last Sunday ay, again, bubulayin po natin for today, part 2. Sino po nakakaalala nung acrostic topic natin last time? Ay, galing nyo naman. PBB. Ayan. Puti, walang bumasa ng ano dito, no? Pabebe. Okay. PBB. Parang Pinoy Big Brother. Okay. Nang ibig sabihin, preparing best blessings. Yan po ang gusto ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang kagaya po natin. That in the midst of difficulties, meron tayong kakayanang maghanda para sa ating mga sarili na mga mabubuting bagay. Ano po yung pangatlo na hindi po natin natalakay at natapos last Sunday dahil nalimutan ko pong mag-set ng alarm. O parang nakita ko wala na akong time, so hindi na po natin ito natuloy. At itutuloy po natin today. The third and final instruction to obey if we want to experience best blessing in difficult times. Yung first and second po na instruction ni Peter na discuss po natin. And para makarelate po tayo sa pangatlo, mag-review tayo ng konti, mga kapatid. Sa first and second instructions to obey if we want to experience best blessings in difficult times. Ano yung una? NBL. Okay. Nurture believers' love. Ang love ay recurring na theme in the whole Bible, hindi lang sa mga letters ni Apostle Peter. At ang pag-ibig ay alam nating lahat, nag-motivate sa Panginoon para maging possible ang Calvary, yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo willingly. Di ba? Because of the love of the Father, He sent His one and only Son. Jesus Christ died on the cross. And that is love ng Diyos, ni Kristo, para sa mga believers in Bible times, even in this modern time, such as in our midst. Pero, may isang pag-ibig na hindi lamang natin tinanggap, kundi dapat ding maipadama sa iba, ma-express, mag-manifest sa atin. Pag-ibig na mapapatunayan nating galing sa Diyos, bukal sa ating mga puso't buhay, lalo na sa mga mananampalatayang kagaya natin, kung tayo po ay merong unity of mind. Pakisabi nga po natin, unity. Pagkakaisa. Unity doesn't mean uniformity. May mga damit na maaring isuot natin, di ba? Terno, talagang magkamukha, pati size. Hindi lang yung print, kulay, pati size. Pwedeng pare-pareho yan. Pero sa buhay ng mga mananampalatayang kagaya po natin, it doesn't mean na ang unity ay dapat uniform tayo. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pedro dito? Unity, even may mga diversities. Kahit meron tayong mga pagkakaiba-iba, pananaw, o kaya ay strategy, method, sa mga kung ano ang kalooban ng Diyos at kung bakit natin dapat sundin ang kalooban ng Diyos, doon tayo dapat nagkakaisa, may unity. Kung paano isasagawa, gagawin, susundin ang kalooban ng Diyos, pwede tayo magkaiba-iba. Amen po ba? Ayan. So, gaya ng ating evangelism drive, ang proposal natin last Sunday ng every month, meron tayong pre-service evangelism drive. Pero yung iba, nag-request, baka pwedeng ibang araw kami. That's okay. Sabi ko, ang mahalaga, di ba, ang mahalaga, magawa natin yung kalooban ng Diyos at kung bakit natin dapat sundin yan, humayo, pero yung araw, petsa, oras, ilang kayo, ano suot nyo, whatever, pwede naman hindi tayo maging uniform doon. Are you with me? So, as Christians, mga kapatid, ayan, tayo po ay, it's so important, united, in mind, meron tayong compassion, na
na hindi lang maging affectionate, kundi somehow, sa blessing na meron tayo from the Lord, magawa nating maipadama yung ating kahabagan, yung ating affection, sa kung ano meron tayo. Hindi tayo limitado sa material, financial. Pwedeng sa talento natin, skill, panahon, tenga, shoulder to lean on, a lot of things we can share. Patunay na tayo po ay may pag-ibig dahil tayo ay nahahabag. May kahabagan lalo na sa iba. Humility. Ito yung tayo po ay may kakayanan na magpakumbaba. Ibaba ang ating sarili para mataas ang iba. Or hindi maging pangunahin, ihuli natin ating sarili para may mauna. Meron tayong maitaas, meron tayong ma-push, ma-encourage, ma-motivate. Ayan, so that's humility. Just like the Lord Jesus Christ, di ba? Grabe yung kanyang humility. Pag-ibig sa kaaway, hindi lang sa mabuti sa atin. Pag-ibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig, hindi ka tanggap-tanggap, may ginawang masama sa atin. It's so important, mahalin pa rin natin sila sa papanong paraan. Sa pagganti ng mabuti sa kanilang hindi magandang ginagawa in life o somehow hindi magandang ginawa sa atin. Love for the enemies. I'm not saying dahil kaaway natin si Satan, mahalin na rin natin siya. Amen? May utos, explicit na utos na talagang, di ba, wag nating sundin ang masama, especially si Satan. Di ba? Kamuhian siya at i-overcome siya at wag siyang bigyan ng puwang, foothold sa ating mga buhay. And as Christians, we live on 3 levels. Na-mention ko na po ito sa inyo dati. Okay, satanic po yung ginawan tayo ng mabuti, gagantihan natin ng masama. Somehow, baka naranasan mo na yan in your life. Gumawa ka ng mabuti, ginawan mo siya ng mabuti, pero ang iginante, masama. That is satanic level. Ang pangalawa, good for good and evil for evil. This is human level dahil a lot of people, ganyan ang especially the unbelievers. Nga lang, maging ang Kristyano minsan, di ba, natitempt in this area na mag-retaliate, mag-respond negatively. Okay. Where possible na maging guilty in this area. Pero, generally, especially the unbelieving, ganyan ang katwiran. Pag mabuti ka sa akin, buti rin ako sa iyo. Pero pag hindi na, tabla-tabla na tayo. Kumbaga, parang ngipin sa ngipin, mata sa mata, laman sa laman. Yan po ang palasak na paniniwala o katuwiran at ginagawa ng maraming tao. And that is humanistic level. Ang pangatlo po ay yung pagganti ng mabuti sa ginawang masama. Sino po sa atin nakakagawa nito? Sinalitan ka hindi maganda, pero hindi ka nagalit. Kung nakaramdam ka man ng galit, kinontrol mo sarili mo, di ba? Nagsalita ka pa rin ng maayos at hindi ka naging rude, hindi mo siya sinumpa, hindi mo siya ginawa ng masama. That is divine level. Magandang maturity, mataas-taas na level of maturity ito. Na makaya pa rin natin maging courteous, maging faithful kay Lord, at gantihan ng mabuti ang masama. Mga tao sa labas, talagang alam nating masasama yan, pero that does mean na hindi na natin sila i-reach out. Kasi sila ay, di ba, nasa prostitution, nasa gambling, nasa addiction, nasa sanlibutan, nasa pleasure, nasa iba't ibang makamundong gawain. Of course, we still need to be good to them. Gawan sila ng mabuti, kahit pa direktang may ginawa siya o sila sa atin na hindi maganda, we still need to be good to them. Are you with me? That is a divine level. Ang examples natin dito, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Di po ba? Mabuti lang naman ang kanyang plano.
intensyon. Nagkatawang tao para magligtas. Pero ano ba ang ginawa sa kanya? Masama. At siya po, hindi nagkasala kahit katiting. Amen? Sa insulto, parusa, at pagpatay nga sa kanya. Actually, bago siya malagutan ng hininga, nasambit pa niya sa Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Peter and Paul, ganyan din po. Oo, bagamat nung una, talagang napaka-aggressive ng dalawang ito. Si Peter po ay, di ba, siya ay sobrang palaban. Di ba? Gumagamit siya ng tabak. At itinatwa pa niya si Jesus Christ. Nagtraidor siya sa Panginoon, hindi sa tao. Tinraidor niya ang Panginoon, itinatwa niya, pinagkaila niya. Si Apostol Pablo, ganun din. License to kill to. Gumamit ng influensya, ng authority, para hindi lang mapahirapan, maaresto, even so, mapatay niya mga Kristiyano. Ang pumatay ng mga genuine believers during his time ay paglilingkod sa Diyos nilang tinuturing. Ganyan po sila kasama ang kanilang mga ginagawa. Pero, nung sila po ay makakilala ng personal sa Panginoon, since then, hindi na po sila gumamit ng armas. Hindi na sila gumamit ng dahas. Hindi na sila gumamit ng kanilang human wisdom and understanding and resources, kundi God's power na. Prayer, yan ang kanilang mga sandata na since then. At hindi na po sila gumawa ng masama, lalo na gumanti ng masama sa masama, kundi gumanti ng mabuti, even sa mga taong gumagawa sa kanila ng masama. I've said last time, as believers of the Lord, if we want to show our Christian love sa mga mananampalataya, nakatabi natin ngayon, even so sa mga ibang believers, we should love life. Hindi magkaroon ng love life, ha? Sino po ba yung gusto ng love life? Of course, walang aamin sa atin dito, no? Love life, mahalin ang buhay, ibiging mabuhay, bagamat ang mabuhay sa mundo, sabi ng Bible talaga, may kaakibat talaga mga pagsubok. Pero habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito as believers of the Lord, bagamat mararanasan natin ang mga trials, persecution, sufferings, difficulties, problems, crisis, meron tayong mga assurance sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sasama niya tayo, iingatan niya tayo, magpo-provide siya sa atin. Even if sa mga area ng buhay natin na may kahinaan tayo, pwede tayong tulungan ng Diyos, supplyan ng Diyos. Makakaya pa rin natin at dapat nating pagsumakitan talaga that in this life na meron tayo from the Lord, as believers, makontrol natin yung ating dila, labi, na magsalita ng masama, makadamage, makasakit, gumawa pa rin ng mabuti, gumanti ng mabuti sa masamang ginagawa sa atin, kamuhian ng kasalanan, hindi lamang tayo yung nagde-desire na makagawa ng mabuti at hindi makagawa ng masama, kundi ang masama ay dapat nating hatulan, ang kasalanan ay dapat nating i-detest, dapat nating layuan, dapat nating i-overcome, most of all, kamuhian. Yan po ang sabi ng Scripture, hate evil, hate sin. And mabuhay ng may kapayapaan. Minsan nawawalang kapayapaan natin sa iba't ibang kadahilanan. Nagiging tayo, confused, o kaya ay ibang pakiramdam. Hindi normal ang pakiramdam at wala tayong kapayapaan. O kaya may nakikita tayong mga tao around us, kilala man o hindi, walang kapayapaan. So, for us to be able to be peacemaker sa kanila, o source ng peace nila, it's so important tayo ay yung unang merong kapayapaan sa puso. Kung wala man sa atin ang kapayapaan o sa iba, we should pursue to have peace sa ating mga buhay. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay nawo-work out. Sino sa atin walang kapayapaan ngayon? Yan po ay possible na mapasa atin kung gugustuhin natin.
if ever wala kang kapayapaan at the moment. Kaya halimbawa ng kapag ka ikaw ay lumabas dyan, kung maghahanap ka ng away, gulo, problema, madali mong masusumpungan yan, di ba? Paglabas mo dyan, magsisigaw ka, di ba? Maghamong ka, gumawa ka ng hindi magaganda, i-dare mo yung mga tao, i-challenge mo, i-provoke mo, gawan mo ng hindi for sure, makakahanap ka ng gulo, trouble, problema. Same is true with peace. When we desire peace, when we pursue peace, when we seek for peace, pwede rin natin siyang masumpungan. Amen? Pwede natin siyang makamit. And most of all, ang peace ay wino-work out, sa totoo lang. Amen? Yan ay talagang meron kang i-exert na effort, sacrifice at times, at resources, for you, for us, to be able to seek, pursue, and have peace sa ating buhay. Or be able to be peacemaker o channel ng kapayapaan ng ibang tao. Are you with me? Nasusumpungan ang kapayapaan. At ang good days, magagandang araw, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay mo, sa buhay ko, will be possible na magiging mabuting mga araw. If you believe that God is in control, that God is with you, that God will never leave you nor forsake you, that God is able to help you, He's miraculous, He's powerful, ito po ang mga pwede nating maranasan in life. Good days. Ano? Ang maranasan mo ang tulong, biyaya, pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kahit may papahintulot siya mga pagsubok, trials, sufferings, crisis, kalungkutan, kabigatan, karamdaman, hindi lang physical, even so spiritual, God will answer your prayer. God is able to meet your needs. Siya maluluwalhati siya sa buhay mo kasi your heart is committed na patuloy na makasunod sa kalooban ng Diyos at inaasa mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. So makakaranas ka ng goodness ng Panginoon. Man din yung kalapitan ng Diyos sa iyong buhay. If ever tayo po ay mag-cultivate sa ating mga buhay ng Christian love, hindi lamang sa ating mga sarili para sa Diyos, man din sa buhay ng atin pong mga kapatiran o sa buhay maging ng ibang tao. Ang pangalawa na atin pong nabulay last time is the second instruction ng Panginoon is apply Lordship of Christ. Kung gusto nating maranasan o mahinda ang ating sarili for best blessing in life para sa atin, man din para sa iba, apply Lordship of Christ. I-apply natin o ilagay natin ating mga sarili sa ilalim ng kapamahalaan, kapangyarihan, authority ng Panginoong Jesucristo. Kasi sa verse 15 ng ating passage sa English, ganito po nakasulat, "But in your hearts, set apart Christ as Lord." Ito yung patuloy mo siyang hindi lang sasambahin, kundi susundin sa iyong buhay. In every area ng iyong buhay, every day, i-align mo sa kanyang sovereign will, sa kanyang utos, sa kanyang kalooban. You must ensure that. We must ensure that ng ating buhay, ginagawa, iniisip, decision, ay ayon sa kalooban, nakapailalim, nakapaloob sa kalooban ng Panginoon. That is Lordship. Diyos ang nasusunod. Diyos ang masusunod sa ating mga, hindi po tayo. Kapag meron po tayong Lordship, applied Lordship sa Panginoon, yung takot, pwedeng gumitaw sa ating puso, pero ma-overcome. Confusion, hardship, pain sa puso, makokontrol, ma-overcome, makakaya ang anumang takot, pangamba, ang anumang kabigatan in life if we submit our lives sa ating Panginoon. Kung meron tayong Lordship ng Panginoon sa ating mga buhay. So, tayo po ay instead of maka-experience ng takot, kapag may crisis, may problema, may difficult situation, may matinding pangangailangan, may kaaway tayo, kahit hindi tao, kahit spiritual enemy, tayo po ay maaari pa rin makaranas ng mga pagpapala in life. In the midst of crisis, sino po mga may problema ngayon, difficulties, somehow baka matindi, mabigat, magkakamag-anak na problema. Yan. Pero
ang mga difficult situation na to na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. In fact, opportunity. Opportunity. Hindi lamang para maka-witness, kundi ang mga crisis, hardship, troubles, sufferings, difficulties na pine-permit ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, such as you and me, ay in fact, nagdadagdag lang ng ng mga pagpapala, inheritance na tatanggapin natin, time comes, sa muling pagbabalik ni Lord o sa pagharap natin sa Kanya, because of the crisis, difficulties, problems, trials, hardship, sufferings na naranasan natin, kung saan ma-address natin ito ng maayos, in accordance to the will of God, o di ba, para tayo nakakapagsubi ng eternal investment sa bangko ng Panginoon. Naaanihin natin time comes, not just in this life. Naaanihin natin ang reward ng Panginoon, most of all, in the life to come. Pag umarap na tayo sa Kanya, o bumalik na siya, o namatay na tayo, at pupunta na tayo sa Kanyang kaharian, doon natin matatanggap ang dumami ng mga pagpapala natin, inheritance from the Lord, i-enjoy natin doon, magpasawalang hanggan, because nung nabubuhay ka, kinaya mo ang mga pagsubok ng buhay ayon sa kalooban, salita, utos ng ating Panginoon. Kaya nga, kung may crisis ka ngayon, may problema ka ngayon, address it in accordance to the will of God. Ipailalim mo ang sarili mo sa Lordship ng Panginoon, so yan ay may hatid din na opportunity for you to be able to serve the Lord. Not just to glorify God in your responses sa mga negative situations na ito ng buhay. Just like ito pong nangyari sa atin pong bansa. Di ba? Ano na ngayon ang latest? Mare, di ba? The big one na lindol. Kasi sunod-sunod na eh. Hindi lang mga bagyo ang sunod-sunod, pati lindol sa iba't ibang dako. Kaya parang Visayas, una, tapos Mindanao, nilindol din ng malakas. Kaya ang katatakutan ngayon, susunod na rawang Luzon, the big one. Pero ang mga krisis na to, bagyo, corruption, lindol, ay maaring maging opportunity, especially to the people of God, to you and me, na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Makapag-witness especially. As I've said, ang daming tao ngayon because of these calamities nangyayari, even corruption in the government, marami po ang nagbabalik loob kay Lord. Bumalik sa pananalangin, sa paglilingkod, and most of all, nakasumpong ng kaligtasan ng kaluluwa. Dahil nanampalataya sa Panginoon eh. Nakinig sa nangangaral, nagmisyon ng mga lingkod ng Panginoon, mga churches ng Panginoon all over the Philippines. Tayo po, hindi man makapunta ron, wala man tayong maibigay because we lack resources. Pero we pray for them. And this is ministry. Amen? Ang laking tulong ng panalangin para sa mga nangangailangan nating kababayan. Hindi man tayo makapunta ron, makapag-donate. How I wish na dumating tayo sa level ng ating buhay bilang isang iglesia na may kakayanan tayong magmisyon sa iba't ibang lugar kung saan may mga tao tayong maaabot, hindi lamang ng kung anong blessing meron tayo, most of all, ng kaligtasan ng kalos, pamagitan ng salita ng Diyos, ibabahagi natin. Even so, mga material and financial blessing, hindi man tayo pumunta ron, pwede tayo makapagpadala. Are you with me? Sa mga nasasalanta, nagugutom, may crisis, may taggutom na pinagdadaanan nila, iba't ibang problema ng buhay. So crisis becomes an opportunity for witness. Can we say amen to that? Yun ay kung si Kristo, ang Diyos, ang naghahari sa ating buhay, nasusunod sa ating mga buhay. Amen? If not, ang crisis problema, parang talaga yan, punishment. Amen? Mabigat yan. Kaya sabi ng passage natin, di ba? Okay na yung mag-suffer kayo sa paggawa ng mabuti. That is so commendable. Na gumawa ka ng mabuti, pero nag-suffer ka, ginawa ka ng masama. Okay na yun, sabi ni Peter. Kesa naman yung kaya ka nagsasuffer, may ginawa ka kasing masama. Deserving ka lang, said Peter. At hindi commendable yun na naging mapagtiis ka sa suffering mo, ginawa sa'yo, atake sa'yo,
pula sa'yo, insulto sa'yo, kasi nagkulang ka sa kanya o sa kanila Hindi commendable. Oo, tamang pinagtiisan mo. Hindi mo siya ginantihan, pero hindi commendable. Napagtiisan mo ang suffering because of your sin, because of our sin. Ang commendable, Peter said, is that kapag ka nagawan mo ng mabuti, ang masama, ang gumawa sa'yo ng masama, yun ang commendable. Yun yung parang may score. Pero kung ang suffering natin because of our misdeeds, sin, failures, disobedience sa Panginoon, konsekwensya. Amen? Konsekwensya siya. At hindi commendable, gaya ng nag-suffer tayo because of the good things na ginawa natin o nila sa atin. So, crises are opportunities for witnessing masunod ang kalooban ng Diyos. Just like what is happening in our country. Pero, ang habilin ni Peter, sumunod tayo kay Lord, especially mag-witness, mag-share ng gospel sa iba't ibang kapamaraanan with gentleness, respectful, and in a loving manner. Maramdaman nilang may pag-ibig ang ating pag-witness. Mahal natin ang kaluluwa nila. Ayaw nating mapunta sila ng impyerno. Gusto nating maramdaman nilang ang gusto natin, mapabuti ang kanilang buhay, mabago ang kanilang buhay, mapagpala sila din naman ng ating Panginoon nagpala sa atin. So, win the lost and not arguments. Kasi it's so possible na meron pong ko-question sa atin as we minister. Hindi lang mag-raise ng issue o tanong, debatable na mga facts o issues, kundi talagang sasalungatin ka. At sana wag tayong matempt na mag-justify ng ating faith, mag-explain ng ating faith, mag-depend ng ating faith in an unloving manner o disrespectful na kapamaraanan o salita. Kasi pwedeng, oo, manalo ka sa argumento, pero talo ka naman in winning the loss, in winning that person. Di ba? Nasabi mo yung gusto mong sabihin kasi meron siyang parang opposing na views, issues, concern, o argument, pero never na nakipag-usap sa iyo yung tao. Hindi nagpakita. O kung nagkasama man kayo, umiiwas, ayaw na talagang makinig, tumanggap, mag-respond sa iyong encouragement, invitation, pag-akay mo sa Kanya sa ating Panginoon. So, win the lost, not arguments. At ito ay magagawa natin sa pamagitan ng pagsiset natin ang ating buhay sa ilalim ng kapamahalaan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin lang ng setting apart unto Christ is turn everything over to Him and live only to please and glorify God. Ayan na ba ang level mo? Nabubuhay ka na ba ngayon? Kaya ka ba nabubuhay? Alam mo na ba to? Ito na ba yung feeling mo? Ito na ba yung ginda mo? Ito na ba yung direction mo? Ito na ba yung meaning ng buhay mo? Kaya ka humihinga, kaya ka gumigising, bumabangon? On top of everything that you want to do, you need in this life is, number one, to please and glorify God in your life. Ito po ang pinakamataas na purpose ng Diyos kung bakit niya tayo pinili, tinawag, iniligtas, binigyan pananampalataya, patuloy sinusupply ng pangangailangan natin. Buhay, kaligtasan, kagalakan, provision sa ating mga need. Most of all, spiritual needs and blessing in order for you and me to please and glorify our God. Matthew 6:33, ano sabi doon? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. Ito ang paraan. Kung paano po natin makakamit, masusumpungan, matatanggap ang mga best blessing in life. So, kung hindi mo lang to kabisado, Matthew 6:33, kundi ang puso mo nandyan talaga sa Matthew 6:33, susundin mo yung condition dyan, seek first, unahin mo kalooban ng Diyos, sundin mo siya, paglingkuran, pailalim ka sa Kanya, at ipagkakalob ng Diyos sa iyong mga pangangailangan, makatiyak ka, nasasamahan ka ng Diyos, may matatanggap ka na best blessing. It's the same na naihahanda mo ang sarili mo na makatanggap ng mga best blessings in life, even if maraming kulang, problematic ang buhay, maraming mga iba't ibang negative situation, may crisis, may difficulties,
makakaasa tayo ng pagpapala ng Panginoon. Romans 12, verse 1 to 2, ito ang sabi, may condition din, just like Matthew 6:33, pero pag sinunod, may mga pagpapala. Ano pong sabi dyan, Apostol Pablo? Therefore, I urge you, brothers, and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. Yan po yung condition. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Yan po yung masusumpungan natin. Malalaman mo daw kung anong kalooban ng Diyos, yung kanyang mabuting kalooban, pleasing and perfect will ng ating Panginoon. Kung iaalay daw natin, ipapailalim natin sa lordship ng Panginoon, ang ating mga katawan, ibig sabihin, buhay yan. Di ba? Yung buhay natin. Lahat ng meron tayo ay i-commit sa Panginoon. Ano po ang reward dito? You will be able to test and approve. Masusumpungan mo ang kalooban ng Diyos. Gagabayan ka niya. Bibigyan understanding, wisdom. And most of all, enabling magawa ang kanyang pleasing and perfect will sa iyong buhay in every area ng iyong buhay. Offer your bodies as living sacrifice. So, isa sa mga ebidensya ng paghahari po ng Panginoon sa ating mga buhay ay yung tayo po ay ready, willing, na magpagamit kay Lord. Mag-share ng gospel. Mag-encourage ang mga tao manampalataya kay Kristo by sharing them the gospel, by inviting them, by encouraging them. Kahit iba-ibang paraan. Basta ma-reach natin sila at tayo ay handa anytime, any moment na mag-witness sa iba para mawin natin sila sa Panginoon, para makakilala sila sa Panginoon. Yan daw isang ebidensya na talagang ang lordship ng Panginoon nasa ating buhay. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Amen? So if we want to be ready sa pag-witness, pag-reach out, pag-evangelize, pag-win ng soul for the Lord, mahal natin sa buhay, kapitbahay, kakilala, kaibigan, kasama sa trabaho, kaklase, magamit tayo ng Lord sa kanila, kahit pa isa-isa lang yan. Ito po, magpahanda tayo sa Lord. Maging handa tayo sa Lord. So mag-enroll ka sa training natin, huwag kang a-absent pag linggo, dagdagan mo ang pagdalo ng midweek service, huwag kang panghinaan, huwag kang manghina, kundi manatili kang consistent and all the more, nag-grow sa iyong faith, sa iyong commitment sa Panginoon. Wag na hihiramin mo ang tithes mo. Pag hiniram mo, isoli mo. Lagyan mo ng interest para si Lord naman medyo di ba? May mga ganyan kasi Yung iba, yung ni-require ng Diyos na offering nila sa Panginoon na 10% whatsoever, kung hindi dinadivert sa iba, pinampapakain sa tao, o kaya pinapamigay sa tao, o kaya ay ibinibili ng kung anong bagay sa lubot-labas ng simbahan, tahanan, o sa mga iba. Yung iba, hinuutang, ginagasta. Hindi binubukod at pagdating ng offering time, naka-ready na yung sobre. Lahat ng mga ready ang sobre. Pagdating dito, naka-ready na. Nakahanda na yung kung magkano yung tithes mo, kung 10 ba yan, 11 ba yan, 12 ba yan. Of course, hindi 9 Kasi ang bagamat wala na sa New Testament ang tithing, such as in the Old Testament time, hindi po pababa na parang spaghetti ang pananampalataya ng mga Kristiyano pagdating sa pagkakaloob. Are you with me? Kaya nga, yung tithing ay average, lumalabas. Diba? Sa New Testament kasi, yung kinomend ni Lord na giving ng babaeng balo, hindi 10% yung binigay niya, 100%. Yun lang yung kinalugdan ni Lord. Ang dami nagkaloob ng malalaki, mga mayayaman. Malaki. Bigay, pero hindi yung kinalugdan Ang kinalugdan ng Diyos, yung bukal sa puso na pagbibigay. Hindi nakabatay sa percentage na 10. Mahigit pa nga Pero what God honored in that offering ay yung kanyang faith sa Panginoon. So ang faith,
Pagsunod sa Diyos ay hindi nakabatay sa percentage. Readiness, sumunod sa Diyos, especially mag-witness. Ang pangatlo, the last but not the least, ay salamat naman, nakarating na rin tayo sa third and final instruction ng Diyos through Peter, sa ating passage. If we want to experience best blessings in life, may handa natin ating mga sarili while experiencing troubles, persecution, crisis, hardship, sickness, and a lot of inconveniences sa buhay, maihanda natin ating mga sarili na makatanggap ng best blessing. Anong dapat gawin? Preserve right conscience. Ano ba ang konsensya? Hindi po yung safeguard yan. Conscience is an internal judge that witnesses to us, either approving or accusing our action. Ang konsensya, kaya meron tao, dahil ang buhay na meron ng tao ay galing sa Diyos. Di ba? Remember? Hiningahan ng Diyos, ng breath of life, ang isang luwad na Adan. Kaya naging living being. And that life, galing sa Diyos. Kaya nga may sense of God tayo. Kaya meron din tayong konsensya, hindi lang sense of God, kundi sense of His holy will. Kaya kahit yung mga tao po na hindi narating ng misyonero, ng salita ng Diyos, nasa bundok, or their lives, hindi narating ng sibilisasyon, may sense of God because of the breath of life binigay sa kanila. Konsensya, kaya may konsensya ang tao. Ang konsensya, ang internal judge, sa loob natin, na parang may judge dyan na nagsasabing, mali yan. Ito ang tama. Mali ginawa mo, sinabi mo. Okay yung ginawa mo, sinabi mo. Yan. Siya po ang humahatol, nagdidictate, nagsasabi sa atin, nagbibigay sa atin ng conviction sa kung ano ang kalugod-lugod kay Lord, gusto ng Diyos. At kung ano naman ang hindi kalooban ng Diyos na nagawa, na sabi na isip natin, naging motivation natin in life, naging decision natin. Konsensya. Pakita mo yung katabi mo, may konsensya ka pa ba? Of course, di ba? Anong sagot natin dyan? Of course naman, di ba? May konsensya tayo, mga kapatid. Alam niyo po, ang konsensya, ayon sa isang commentator, ay maikukumpara daw sa isang bintana. Glass window, na may tumatagos na liwanag. Ayan. Ang konsensya daw ay parang bintana na tinatagosan ng liwanag. Ayan. So, kung may konsensya ka pala, konsensyang righteous, konsensyang mabuti, may parang kang bintana na tinatagosan ng liwanag. That light ay nagsisilbing symbolism ng God's truth, God's will. Kaya maganda yung meron tayong right conscience. Yan. Amen? Right conscience. Na ang konsensya natin, ma-maintain nating mabuti, malinis. Kasi may mga konsensya na defiled, seared, polluted, evil. Kaya ang konsensya ay mapapanatili nating mabuti, gaya ng isang glass window na tinatagusan ng liwanag, katotohanan, biyaya, pagpapala ng Diyos. Kung tayo po nagpe-persist, nagpapatuloy na pailalim sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. If not, if we persist in disobeying God's will, window ka pa rin naman. Pero hindi tinatagusan ng liwanag. Hindi na makatagos yung liwanag. Gaya ng window na to. Do you think may makakapasok pang pusikit ng liwanag dyan? Rays of sun o light? Kasi may mga ugat-ugat. May kalawang, may alikabok, basag pa. Ang daming sagabal. Imagine mo, nasa loob ka niyan. Yung great
light, rays of light na dapat malilimitahan. Kaya nga, if we persist disobeying God's will, ganito magiging kalagayan po natin. Kaya, kumbaga sa konsensya, kaya may konsensyang righteous, may konsensyang good conscience. Pero, meron ding bad conscience. Meron ding defiled conscience. Pag defiled ang conscience, mga kapatid, ang tendency ng isang Kristiyano na may defiled na konsensya, because this is possible sa mga believers, magkaroon ng defiled na konsensya. Ang merong defiled na konsensya ay kaya niyang i-accuse ng masama ang isang gawaing mabuti. Defiled eh. Di ba? Yung pure, impure sa kanya yan. Defiled eh. Sinabihan mo na, uy, ang sipag mo ah. Ganda naman ginawa mo na to. Ngayon ka naman, inaalas ka muna naman ako. Defiled yun. Pag tingin mo na masama yung mabuting sinabi, ginawa sa'yo. Yung i-accuse mo yung tao sa kanyang maganda, makatwiran, tama naman na sinabi, ginawa, comment sa'yo, ginawa sa'yo. Yun ay pagkakaroon ng mabuti at masama na konsensya. Anong dapat natin gawin sa mga konsensya? I-maintain. Yung mabuting konsensya natin, i-preserve. Are you with me? Are we able to do that? We need so. Because right conscience helps us in times of trials and opposition to be what? To be fortified with courage, peace, and removes fear on what people may know, say, and do to us. So maganda magkaroon ng good conscience, right conscience. Ma-preserve natin yan, ma-maintain natin yan. Lalo na sa panahon na meron tayong pinagdadaanan in life. Kung meron tayong magandang konsensya, mabuting konsensya, para tayong merong kublihan sa panahon ng mga adversities of life. Maaalis ang ating takot, hindi tayo matatakot, maapektuhan, anuman ang sabihin sa'yo, anuman ang gawin sa'yo, meron ka pa ring patience, perseverance, fortitude, at God-glorifying na buhay sa harap ng ating Panginoon. Gaya ni David, itong sinabi niya, mga kapatid, "The Lord is on my side, I will not fear. What can man do unto me?" Dahil sa kanya pong malinis na konsensya, faith sa Panginoon, pag-asa sa Panginoon, sa kakayanan ng Diyos na sa kanyang buhay, naranasan niya at in-expect niyang mararanasan, even if meron siyang mga maranasang mabibigat na sitwasyon ng buhay. So, ang ating acrostic topic, PBB? Oh. Pakisabi nga natin, PBB. Okay, hindi pabebe. Okay, preparing best blessing. Kayo mga katabi mo, pabebe ka ba? Ayan, di ba? Maganda, PBB. Amen? Na tayo po, may kakayanan, ihanda ang ating mga sarili sa mga best blessing, even if meron tayong pinagdadaanan in life. Amen? Ayan. Ano na yung mga instruction ni Peter para may handa natin ating sarili, makatanggap pa rin ng mga best blessings kahit marami tayo mga pinagdadaanang mabibigat na sitwasyon ng buhay. Acrostic natin, NBL. Ano ba NBL? Kel. National Basketball League. Okay. Dapat ALC lang to eh. Apply Lordship of Christ. Pero ginawa ko ng ALOC. Maganda naman yung alok, di ba? Ang Diyos may offer. Maraming offer sa atin. Mga best blessings in life. Pero may kondisyon. Amen? Ito po. The last is PRC. Hindi, Philippine, ano ba yung R? Regulatory Commission. Ayun, yung mga lisensya ng mga nurse, doktor, dyan ang gagaling. Okay, na ang ibig sabihin po ng NBL, ALOC o PRC, Nurture
believer's love. We must cultivate Christian love sa ating buhay, sa buhay ng iba, for the glory of our God. Number 2, apply Lordship of Christ. Number 3, preserve right conscience. Ito po yung mga instructions ng Diyos through Peter para mahanda natin ating mga sarili, patuloy tayong makatanggap pa rin ng mga hindi lang basta blessing, kundi best blessings in the midst of our sufferings, problems, trials, crisis, mga inconvenience of life na pinagdadaanan. Okay, ang proposition ko po today, medyo kakaiba. Yun pa rin po. Yan. Yan pa rin po ang aking proposition. Okay. Cultivate believer's love. Cultivate natin ang ating maka-Diyos na pag-ibig sa ating kapwa, sa lost, sa mga kapatiran, even so to our enemies. Can we say amen to that? Number 2, preserve right conscience. I-maintain natin ang pagkakaroon ng mabuting konsensya. Ang konsensyang mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung magdi-disobey tayo sa kalooban, hindi ka magsisimba, hindi ka magkakaloob kay Lord, hindi ka magpe-pray, magiging judgmental ka, uunahin mo sarili mo, wala sa iyo ang Matthew 6:33. Kung patuloy tayo na hindi magpapailalim sa kalooban ng Diyos, na yung siya ang masusunod, hindi tayo. In every area ng ating buhay, hindi mabuting konsensya ang mananatili sa atin. Madedefile ang ating konsensya. Lalabo, gaya ng malabong bintana, salamin na bintana. Amen? So, we must preserve our good conscience. I-maintain natin yan sa pamagitan ng patuloy na pagsunod sa ating. The last but not the least, apply Lordship of Christ. Ipailalim natin sa kalooban ng Diyos ang ating mga sarili, anumang meron tayo, anumang gusto natin, anumang kailangan natin, ipailalim natin sa kapamahalaan, kapangyarihan, kalooban ng ating Panginoon, at ang Diyos hindi magkukulang sa atin. Patuloy tayo, kakatagpuin ng Diyos sa ating Panginoon, pagpapalain ng ating Panginoon. Can we say amen? Okay, tayo mga kapatid. Magpuri tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos, humiling tayo sa Diyos ng kalakasan sa mga pangangailangan natin in this life. Para tayo maging worthy na recipients ng mga, hindi basta-basta blessing, kundi best blessing ng Panginoon in our life as our inheritance dahil tayo po'y mga anak ng ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa once again, feeding nyo sa aming mga kaluluwa ng inyong salita, giving us encouragement, reminder, most of all, wisdom and strength on how we can be able to be like glass windows na tinatagusan ng liwanag. God's truth, God's blessing. At hindi po parang malabong salamin. Walang gamit. Seared, defiled, broken. Ama, salamat po sa inyong biyaya sa amin ng inyong spiritual nourishment na to, by your word. Na kami po, patuloy nyo pong hindi lang nire-remind, hindi lamang finifeed, kundi inihahanda. Para sa nais po ninyo na buhay, hindi lamang po kalugod-lugod sa inyong harapan kagamit-gamit, kundi worthy na maging recipients ng iba't iba nyo pong mga pagpapala na nais pong isustain sa aming buhay, idagdag sa aming mga buhay, ipamana sa amin, Panginoon, not just in the life to come, kundi in this earthly life na meron po kami. And as we experience troubles, trials, sufferings, inconveniences, crisis in this life, Panginoon, we believe and we thank you for reminding us that you are with us, that you will be with us, for you are in control of everything. Wala kayong hindi ibibigay sa inyong mga anak sa kanilang ikabubuti. Lamang, nawa in this life, masunod namin ang inyong utos at kalooban in every area na ng buhay. Hindi kami ang masunod, kundi kayo, upang wala pong maging sagabal sa pouring out po ninyo ng inyong blessing at pangailangan namin, not just in this
life namin na from time to time na kukulapunan po ng kabigatan ng buhay, problema, inconveniences. Lord, continue, Father, to be with us, to prepare us, to mold us, to empower us, to encourage us by your word and by your spirit. All this, Lord, we pray and ask for your glory, our most high God, our heavenly Father. Glory to you. Thank you for your great love. Lord Jesus, thank you for your sacrifice on the cross, na nagbigay sa amin hindi ng pananampalataya kundi ng assurance. Sasamahan niyo kami hanggang sa dulo ng panahon. Man din, in the midst of adversities of life, you will be with us. You will bless us as we serve you, as we honor you, as we obey you, as we walk in your ways, our most high God. Thank you so much. Reclaim your blessings, reclaim your power. All this we ask and pray with faith and thanksgiving in the name of your Son, Jesus Christ. And we say, Amen and glory to you, our most high and worshipful God. Amen, 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 at Amen. Pawilan po natin ang ating Panginoon. Since my heart, oh God, make it ever true. Since my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, and make